So hi guys, so ayan, ito po muli si Bro Carnalin. So ayan, so i-forecast natin itong bagyong si Uwan na paparating. Ayan, so ito ay November 8 ng 6 PM. So yan, kung nakikita nyo guys, ito napakalaking at napakalakas ng ulan na ito. Yung mga naka violet na yan, mga torrential rain po yan. So yan, so yung status niyan sa November 8 ay super typhoon na siya. So kung nakikita nyo guys, 129.62 mm. Yung dati yung binanggit ko dun sa Cebu nung kailan lang, may video po ako nun, panoorin nyo. Actually medyo mali pa ngayon pagkasabi ko, nasa northern, yung pala central pala ng Cebu yun. Kasama na yung Cebu City doon. So yan, so ang Talisay ang medyo napuruhan doon ng bagyong Tino. So balik tayo dito sa kay bagyong Uwan. So yun guys, kung nakikita nyo 129, kanina nga nag-click ako 150 yan. So matinding yan, torrential rain yan. So kung nakikita nyo, napakalapad po yan. Pag dinaanan ganyan within siguro 1 to 2 hours, talagang lubog na agad ang sa kapal ng ulan na yan. Anyway, ito guys ay natin urong natin, titingnan natin kung gaano pa siya kalayo. Natin zoom out. So yan, so kung nakikita nyo guys, ayan, so ayan yung Luzon. Ito yung Luzon guys. Ayan. Ayan, so kung mapapansin nyo, ito yung dulo. So bukas mapo-forecast na natin ito. Kasi 5 days lang ang kaya na i-forecast ng 5-day ang kaya i-forecast ng Pag-asa. So kaya 5 araw lang ito. So yan, so kung nakikita nyo, napakakapal po niyan. At super typhoon na. So kung mapapansin nyo po, sabi ko nga, hindi natin ma-forecast nga eh. Marami pang pwedeng mangyari dito, pero sa aking forecast talaga, medyo bababa pa ito ng konti. Dahil sa amihan. Ang amihan kasi guys, medyo yan yung nagtutulak na medyo bumaba yung bagyo. Kasi di ba ang hangin niya galing doon sa northeast monsoon. So ibig sabihin ang hangin niya ay galing sa north pababa. Galing sa northeast. In Tagalog ay hilagang silangan. So ayan, so ito yung pag-aanohan natin yung ulan kasi pag ito ay dumaan ng Central Luzon, possible. Kahit yung Bicol region, nasakop niya. Nakita niyo po ito guys. Ang cone of confidence niya, cone of probability niya, hanggang dito po. So hanggang Zamar. Yun yung possible niya dito. So, ayan. Mag-ingat po tayo kasi ito naman ay nagbe-base lang tayo dito sa takbo ng sentro ng bagyo. So hindi pa to yan na talaga, kundi may posibleng bumaba yan at posible din tumaas. So sa ngayon ay andito pa lang siya guys. Baba natin. Ayan, andito pa lang siya. Kung ibabalik natin sa, sige, baba natin. Ayan ba? Okay. 7. So yan, so mga 9 o'clock. So nandito pa lang po siya. Ayan, nakita ko yung ikot niya po. Tropical depression pa lang ito, pero baka mamaya ay na ito, severe. Or rather, tropical storm na siya mamaya. So yan, so bisitahin niyo po ang
panahon.gov.ph. Ito po yung makikita nyo dito, ang ating, ito sa taas, mayroon po dyan, ito. So, pag-click natin dito, makikita natin yung, ayan, so mayroong Visayas o heavy rainfall warning, number 17, ayan, ng 8 a.m., inano nila, nagbaba sila. So, pag clinic po natin yan, pupunta yan doon sa kung saan ang mapa ng mayroong rainfall warning. So, yan. So, ayan. So, mag-ingat tayo dito guys kasi talagang pagka ganitong mga panahon ay malakas talaga ang mga bagyong pumapasok sa atin. So, yan. So, dito, okay. Ayan. Andyan po si Tino. Ayan. Nandito na siya ngayon sa ayan. Pero, ayan. Andito na siya po, oh. Lumagpas na po siya ng Palawan. Ayan. Nasa western, ano na po siya. WPS na. West Philippine Sea na siya. So, ayan. Pero malakas pa rin po ito. At saka yung ulan niya po ay medyo malawak pa po yan. So yan guys. So balik tayo dun sa kay Uwan. So, si Uwan po ay, ito na po yung current location niya ngayong oras at ngayong araw din. Ayan. So, pansinin nyo na lang guys. Yan. Pagdating dun sa November 8, 6 p.m. So, ayan na po siya. Ito na po yung location niya. So, yan guys. Tutukan po natin ito kasi medyo malakas na bagyo po ito. And, paghandaan po natin. Kasi hindi po ito basta-basta. Dahil malayo pa lang, nag-typhoon na agad siya. O, tingnan nyo po. Nandito pa lang siya sa outside par pa lang. O, ayan o. Rapid intensification po ito ang nangyari dito. Ayan o, within 12 hours lang ang pagitan. 8 ng alas 8, pagdating ng umaga. Ayan o, nag-ano na agad siya. Nag-severe, tapos sumunod ulit na within alas 8 ng gabi, 12 hours lang ang pagitan, naging typhoon na po siya. So yan, so medyo mabilis din po ang takbo nito kasi kung pansinin nyo po, maano po ito, mabilis. And mas maganda po na mabilis yung kilos ng bagyo para yung damage po hindi ganun ka kalaki. Kasi the more na mabagal po yung bagyo natin, the more na malaki ang damage. Kagaya nitong si bagyong Tinio o Typhoon Tinio o Tino rather, medyo bumagal po siya nung pagkaano niya ng Negros. Bumaba pa siya ng Guimaras at saka siya pumunta nag-west siya papuntang Panay Island. So doon guys, sa lakas din ng buhos ng ulan nun, kaya ganun ang nangyayari. So kung mabilis lang yan, oras lang, ayun, pwede ka agad siyang umalis ng ating kalupaan. So yun guys, so abangan nyo po ang bukas ulit ang i-update ko po ito. At sundan niyo po ako sa aking YouTube channel, Broker Nolin Andrade. Ayan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo.